So pag-aaralan mo natin sa oras na ito ay sa Kawikaan o Proverbs chapter 3 verse 6, 5 to 6. Sabi dito ho, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Okay, yan ho ang mensahe natin at pinamagatan po natin yung keep going to God. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ko sa isang statement, ito ang sabi, in order for a person to continue with God, they need to be anchored in His Word. Para daw makapagpatuloy ang isang tao sa paglilingkod, makapagpatuloy ang mga tao sa pagsamba sa Panginoon, wala siyang dapat i-aim, wala siyang dapat gawin, kundi kailangan niyang i-angkla ang kanyang buhay sa mga salita ng Panginoon. Okay, babalikan na naman natin yung tanong na to. Nagbabasa ka pa ba ng Biblia? Pakilingon niya po yung katabi mo. Nagbabasa pa po ba kayo ng Bible? O sobrang na tayo kabala sa social media? Dahil sa totoo lang sobrang hindi patas talaga. Okay? Pag may cellphone ka, tapos ang Bible mo, magugulat ka magkatabi sila. Minsan kasi, pare-pareho tayo may Bible at cellphone. Sa totoo lang once a week, meron kaya doon straight na inaaral niya ang Bible. Mayroon kaya doon kahit sa isang araw naglalaan siya ng 5 to 10 minutes para magbasa. Pero sa totoo lang sa realidad, ano nangyayari? 2 to 3 hours na cellphone ang hawak natin or mahigit pa, ang Bible hindi man lang natin siguro nabuksan. Then minsan may mga tanong tayo, Lord, ano ang gusto mo sa buhay ko? O hindi natin yun makikita sa cellphone. Makikita natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga Bible. Okay, so kailangan natin magbasa. At hindi lang magbasa, kailangan daw natin i-angkla o ipundasyon ang ating mga buhay sa salita ng Diyos because it provides strength. Okay? Nagbibigay ito ng kalakasan, nagbibigay ito ng direksyon para sa isang tao patungo sa paglilingkod sa Panginoon. So balikan ko lang. Nagbabasa pa po ba kayo ng Bible? O kaya naman, pag Sunday ka lang nakakarinig ng salita ng Panginoon, alam nyo, mahina ang iyong pundasyon kapag Sunday ka lang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay dapat araw-araw binabasa, araw-araw siyang dapat i-apply. Okay, balikan natin ang mensahe natin. Okay, ang tanong mo sa oras na ito, kumusta ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Ano ba? Palago o palabo? Magkatulog, no? Pastor, ang buhay ko ngayon bilang Kristiyano ay, ano ba? Alin kayo dyan sa dalawang word na yan? Palago, grabe, ang lakas ng boses ni, ano pangalan natin? Joan, grabe yung boses ni Joan. Palago. Siguro personally, makikita ko sa kanya personally, naniniwala akong palago siya. Bakit po? May mga inaakay siya. Okay, isa daw sa sign na malago ang isang Kristiyano, nag-aakay siya ng mga tao papalapit sa Diyos. Okay? Eh paano ang sign naman na palabo? Hindi nasimba, ano pa? Yung palabo imbes na umayos ang buhay, papangit at pasama ng pasama ang buhay, pero simba ng simba. Kaya hindi natin pwede sabihin sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Panginoon, Lord, malago ako kasi wala akong absent sa simbahan. Hindi yun ang sign. Ang sign ng isang tao ay malago, una, isinasapamuhay niya ang salita ng Panginoon or ina-apply niya ang salita ng Panginoon at makikita sa kanyang buhay ang mga bunga ng Espiritu. Ang dami ng bunga nun siyam. Kaya naniniwala ako na isang Kristiyano palago, lalo marunong siya magtimpi. Balikan natin ang mensahe natin, keep going to God. Pag sinabi keep going, hindi lang ito ibig sabihin paglapit. Ito ay nangangahulugan din ng pagsunod, paglilingkod at patuloy na pananampalataya sa Diyos. So marami ang ibig sabihin ng ating mensahe. So malawak po ang saklaw na ito, pero titignan natin kung ano ang sekreto o ano ang paraan para tayo makapagpatuloy sa ating pong Panginoon. So sabi dito sa background natin, itong inaaral natin ay sulat ni Solomon. So pag sinabi Proverbs o Kawikaan, diyan pag gusto mo matuto ng karunungan, biblically wisdom, kailangan marunong tayo magbasa. At ito yung sulat ni Solomon. Si Solomon ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. At sabi ng Panginoon, wala nang susunod pa sa kanya na mas matalino pa sa kanya.
So kung gusto natin ho makagain ng knowledge or wisdom, ito ho ang nire-required na basahin natin na Biblia. Kawikaan. Dahil sa kawikaan, marami tayong matutunan. Sabi dito, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 is a foundational passage from the book of Proverbs, primarily written by King Solomon to his son. So ang context nito, ang background ng ating binabasa o inaaral, sinulat ito ni King Solomon hindi sa atin directly, pero ho sinusulat niya ito sa anak niya. Bakit niya kaya ito mga nasulat? Siyempre ho, na-experience ni Solomon ang mga bagay na ito, then gusto niyang ipasa sa kanyang anak para pag dumating siya sa sitwasyon na pagdaanan ni Solomon, hindi na siya matulad sa kanya. Okay? It serves as a practical guide for daily living, emphasizing total reliance on God's wisdom over our limited human understanding. So, malinaw ang kanyang pagkakasabi. Yan ho ay quoted natin from GodQuestion.org. Tapos ito namang isa, in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, the speaker traditionally identified as King Solomon does not name a specific biological son. So dito naman ho sa isang source na kinuhanan natin, hindi niya sinabi dito kung ano ang pangalan ng anak niya. Bagkus, ginawa niya itong general para ho sa atin sa kasalukuyan na makababasa ng kawikaan para ho matuto din tayo. Sabi dito ho, instead, he uses the phrase, my son. Pag nagbasa kayo ng kawikaan, ang mga unang salita dyan, aking anak. Walang pangalan, pero pag binasa mo ang kawikaan, parang ikaw ang kinakausap personally ng aklat. At ang sabi doon, aking anak, ang mga salita ko ay huwag mong kakalimutan. Ang mga salita ko ay huwag mong lilimutin, lagi mo itong baunin para hindi ka mapahamak. Ganun lagi ang mga phrase na unang sinasabi dyan ni Solomon, dahil alam niya sa atin sa kasalukuyan, may mga time na pwede tayong magpasya at mamali sa ating mga kinikilos. So praise God, puntahan mo natin itong nilalaman ng kawikaan. Okay. Sabi dito ho, may tatlo tayong points na pag-aaralan kung paano makapagpatuloy sa Panginoon. Then atin mo tanong, how we can keep going to God. Then number one, sabi dito ho, by trusting Him wholeheartedly. So paano tayo makapagpapatuloy sa Panginoon sa paglilingkod, makapagpapatuloy sa Panginoon sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito? Trust in the Lord with all your heart. Sabi ni Solomon, sabi ni, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Andun yung word na buong puso, hindi lang buong puso, kailangan lubusan. Okay? Ano ibig sabihin yan? There's a big difference between trusting in the Lord and trusting other person or thing. May napakalaki hong kaibahan ng pagtitiwala sa tao at pagtitiwala sa Diyos. Bakit po? Kapag sa tao ka nagtiwala, limited lang ang source mo. Kasi bakit yung tao mo ay hindi siya eternal. Pag sa Diyos ka nagtiwala, bukod sa eternal ang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya tayo minsan nakakapagpatuloy sa buhay sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil natutunan natin ialis ang tiwala natin sa ating sarili, ialis ang tiwala natin sa mga tao, at ibigay sa Diyos ang ating tiwala, kaya tayo nakakapagpatuloy sa Panginoon kahit pa hindi natin alam ang kasunod sa ating pagtitiwala. Diba? Amen po ba? Lord, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, sabi mo maglingkod ako, pero parang wala nangyayari. Lord, parang ang tagal-tagal ko naglilingkod, pero parang walang bunga. Ikaw ang nagsabi na parang wala. Pero sa Diyos, maraming bunga. So bakit tayo hindi kailangan magpatuloy sa Panginoon? Hindi lang nakakapagpatuloy ang isang tao sa Panginoon pag nawala na ang kanyang tiwala sa Diyos. Pero gusto mo ba magpatuloy sa Panginoon? Trust in Him. Amen. Pagtiwala tayo sa Panginoon. Siya pa ba talaga? Pwede mong, hindi ko ito ina-advise, pero parang gano'n na rin. Pwede huwag ka na magtiwala dyan sa katabi mo, pero please, huwag sa Diyos. Amen. Ilang beses ka na binigo ng katabi mo? Pastor, maraming beses na nangako nga ito na nakaraan, ikaw hindi natupad. Si Lord, pag nangako, hindi pwedeng, hindi niya tuparin. Dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen? Sabi dito, our trust is not in angel, or people, or rituals, or methodologies, but in the Lord alone. So, hindi naman tayo talaga naniniwala lang sa anghel. Yung ating pananampalataya ay according sa mga alamat na napakinggan natin, hindi tayo naniniwala lang basta sa ganon. Naniniwala tayo sa Diyos lang mismo. Sa Diyos na nagsabi sa atin
na hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan. Ang simbahan natin na ito ay founded ng ganung verse. Amen o, simulat sa pool, ang simbahan natin, yes, may mga umaalis. May mga taong hindi nananatili sa simbahan, may mga aalis, pero ni minsan hindi umalis ang Diyos sa simbahan ito. Bakit? Siya ho ang nangako sa atin at pinaniniwalaan natin, hindi siya nangiiwan at hindi siya magpapabaya. Amen. Trust in Him. Wala ka na bang alam na lusod or tawag dito ho, na solusyon sa problema mo? Magtiwala ka sa Panginoon, siyang the best na solusyon natin. Amen o. To trust in the Lord with all our heart, we must wholly rely upon God. Unang promise. Kung gusto mo talaga hong buong puso na magtiwala sa Panginoon, kailangan ang hinihilingan ng Bible, sabi dito yung word na wholeheartedly, kailangan hindi ka magtitira. Alam niyo ba ang hinihiling lagi ng Panginoon? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Wala doon sinabi ho na half-half lang. So pag pumunta ka sa harapan ng Panginoon at ikinumit mo ang iyong buhay, Panginoon, buo na ito. Bibigay ko, maglilingkod ako sa iyo ng buo, hindi ho ng kalahati lang. O kaya sabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo kung dapat mo hindi natin binibigyan si Lord ng ganong kondisyon. Lord, maglilingkod ako sa iyo kung, pag ganun ang way ng ating paglilingkod sa Panginoon, hindi ka talaga naglilingkod. Sina-challenge mo ang Panginoon at ayaw ni Lord ng ganun. Tama? Kung maglilingkod ka sa Panginoon, maging honest ka sa Lord. Lord, buong puso ako maglilingkod sa iyo. Then yun ho ang hinihiling ng Panginoon. Okay, how can we keep going to God? Number 2, sabi dito ho, by leaning on Him. Pag sinabi ho leaning, ibig sabihin ho, nakasandal tayo sa Diyos. Nakasalit tayo sa Diyos. So kanina, para makapagpatuloy daw tayo, lubos tayong magtiwala sa Panginoon. Then, hindi lang pala doon. Kailangan pag nagtiwala ka sa Panginoon, totally, kailangan, nakasandig ka sa Kanya. Kailangan totally ho, nakarely ka sa Diyos. Okay? Tingnan natin ang sabi ho sa verse, sa chapter 3, verse 5b, and lean not on your own understanding. So bakit ho kailangan wag tayo humanangan sa sariling ating karunungan? Then ang Bible malinaw na nagsasabi, dahil ang tao ay mayroong limitasyon. Sa buhay ho natin bilang isang tao, kung ikukumpara tayo ho sa kakayanan ng Diyos, sobrang layo ho natin. Tama po ba? Tama ho. Okay, isipin nyo ho na lang ang barko. Ang barko, pag nandun ka sa barko, sobrang laking-laki ka na sa barko, sasabihin mo sa gumawa ng barko, napakagaling ng gumawa ng barko. Kasi bakit ang laki? Kaya mo mag-carry ng 1,000 na tao, ang laki. Pero naisip ko na ba kung gaano kalaki ang dagat? Then beyond, sobrang laki ng Diyos na gumawa niyan, dahil ang lahat ng malalaking barko, kaya niyang pagsabay-sabayin na ilagay sa dagat. Kulang pa. Ganyan katalino at ganyan katindi ang kakayanan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, lean not on your own understanding. Sa Diyos tayo magtiwala, sa Diyos tayo umasa, sa Kanya tayo sumandig, kasi bakit po? Siya ang pinaka-source ng lahat. Especially pag pinag-usapan natin yung atin spiritual na pamumuhay. Our limited understanding can easily lead us astray. Tayo bilang tao, dahil tayo ay may limitasyon, madalas naliligaw tayo. Okay? Sino dito tatanungin ko lang naman, wala nang tataas ng kamay. Sino dito sa inyo nakaranas ng maloko? Okay? Tayo madalas makaranas ng maloko. Bakit po? Dahil sa ating limitasyon. Pero sa Diyos, kung ikukumpara natin yung ating limitasyon, balikan ko lang, wala pa nakaloko sa Diyos. Meron na po ba? May kilala po ba tayong ganon? Wala pa pwedeng manloko sa Diyos dahil haharap pa lang sa Diyos. May gagawin pa lang siyang masama sa Diyos, nakaprepare na ang Diyos para parusahan siya. Basa ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? Kaya hindi tayo pinapanangan sa sarili nating karunungan dahil una, limited lang ang ating karunungan at madali tayong maligaw ng ating mismong karunungan dahil nasabi ng kawikaan, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Maraming mga tao akala nila tamang ginagawa nila, pero ang sad to say, sa dulo, kapamakan. Sabi dito, when we choose to direct our lives according to what seems right to us, we often reap disaster. Okay? Kung tayo lang sa ating sarili lang
pangunawa at pag-iisip, yung mga gagawin natin, no, go lang tayo ng go, alam niyo ba, madalas mapahamak tayo, kasi bakit po? Sa pag-go lang natin, na hindi ho natin isinasangguni sa Panginoon, doon ho madalas mapahamak, dahil bakit po, hindi nga ho tayo ho katulad ng Diyos na alam ang lahat ng bagay. We should trust the Lord with all our heart because human understanding is tainted by sin. Isa pa ho sa problema nating mga tao, tayo po bilang tao ho, may bahid ng kasalanan ng ating ng kaisipan. Kahit pa ho ang ganda ng ating motibo, alam nyo mga politiko, pag yan ho ay nangangampanya, maganda ho ang kanilang sinasabi. Then sa ganda ng sinasabi nila, ang problema, hindi magpang-abot dito. Di ba? Wala namang politiko nagsabi ho, nanakawan ko kayo, magkukurap ako, kasi bakit the moment na narinig natin yon, hindi natin sila iboboto. Pero maraming politiko, lahat magaganda ang sinabi, pero ito ho ang problema. Bakit? Yung atin hong kaisipan at ang ating puso may bahid ng kasalanan. Kaya kung pagkatao na nga ako, kahit anong bait pa niyan, kahit anong sabihin mo sa kanya, mabait talaga to, banal to, hindi po. Mayroon pa rin bahid ng kasalanan yung tao na yan. Kaya balikan ko lang, kung magtitiwala ka dyan, hindi ka muna magtiwala sa Panginoon. Okay? Pangalawa, kailangan natin hong magtiwala sa Diyos, isandig natin o isandal natin sa Kanya ang atin hong pananampalataya. Then last point natin, kung paano tayo makakapagpatuloy sa Panginoon, ay by acknowledging Him. Tingnan po natin ang sabi ho ng last verse natin. Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways, submit to Him. Sa ibang salin po, sa ibang version ho, sa ESV, acknowledge Him. Ang word na acknowledge, pag sinabi ho, ang salitang acknowledge ho, ay ibig sabihin ho, alalahanin o kilanlin. Okay? Dito na ho tayo nagkakatalo pagdating ho sa mga pagpapasya sa ating buhay. Babalikan ko lang ho, kung may mga pasya tayo sa buhay natin, please, pakiusap, magtanong lagi kayo sa Diyos. Lagi natin i-consider na ang ating pasya ho ay dapat hindi lang dahil marunong na tayo, o, pastor, malaki na ako, marunong na ako magpasya kasi, malaki na ako. Dahil ako ay mature na, hindi po, kahit mature na ang isang tao, huwag mo pa rin kakalimutan magtanong at kilalanin ng Diyos sa iyong mga pasya, kung yung bang pasya mo, ay pasya din niya. Amen po. Sabi dito, in all your ways, submit to Him or acknowledge Him, and He will make your path straight. Siya lang ho ang gagawa ng paraan para yung pasya mo, umayos. Okay, kung may mga pasya ho tayo na parang, pastor, nagpasya ako, tapos parang lumikuli ko at hindi naging maganda, ang una kong tanong sa'yo, isinabmit mo ba sa Diyos yan? Nagsangguni ka ba sa Diyos at kinilala mo ba ang authority niya sa iyong buhay? Pag sinabi mong hindi, kaya siya nangyaring ganon. Okay? Submit to God kung ano man yung pinaplano sa buhay. To acknowledge God in all our ways is to know Him. Okay? Kung para daw ho, makilala natin at malaman natin ho na ang Diyos natin ho ay tumutugon sa atin, kailangan daw ho, personally, kilala natin ang Diyos natin. So, ang Diyos natin ho, ganito ang kanyang mga katangian. Ang Diyos ho natin, ang katangian niya ay siya ay tapat, siya ay just, siya ho ay makatarungan sa lahat ng bagay, kaya ho hindi siya papayag na kung ang isang gagawin ng isang tao ay labag sa kanyang kalooban. Okay? Hindi ho siya papayag. It is to recognize that God is the one who works in our lives in power, wisdom, goodness, and justice. Sabi po yan sa Ephesians chapter 3 verse 20. Lahat po ng ating mga bagay na kakailanganin para ho umayos ang ating mga pasya, tandaan po natin lagi, galing kasi sa Diyos yan. Okay? Galing po sa Diyos ang mga pasya na maaayos, mabubuti, sapagkat siya po ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng magagandang mga bagay. So in conclusion, sabi dito, we can keep going to God by trusting Him wholeheartedly, leaning on Him, not on our own understanding, and acknowledging Him. Okay? These are the ways for us to continue serving the Lord with passion in our hearts. So ngayon ho, itong tatlong bagay na ito na atin nung dinidiscuss, the moment na ito in-apply natin sa ating mga buhay, maniwala kayo sa hindi ho, makakapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tandaan nyo, hindi lagi madali. Hindi lagi hong smooth ang buhay sa paglilingkod. Darating ang panahon na parang ang tamlay-tamlay natin. Naranasan nyo na po ba sa inyong buhay na parang active ka naman sa simbahan?
tapat ka naman sa Panginoon, pero darating talaga yung sitwasyon na para kang nauupos. Para bang minsan ayaw mo na pumunta ng church, ayaw mo na makinig ng mga worship song, o parang ayaw mo na talagang magbanggit ng God. Diba? Minsan mo, darating tayo sa ganung mga sitwasyon. Pero balikan lang natin ho, the moment na makaranas tayo ng paglalamig at makaranas tayo ng panghihina sa ating spiritual na buhay, balikan lang natin yung tatlong ito para ma-regain, ma-restore ang ating pananabik sa paglilingkod sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Pastor, parang ang hirap na magtiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi nga ho, according sa ating knowledge ho, hindi natin maabot. Kasi parang yung tagal na pag-aantay natin sa atin hong mga sarili, personally, para bang lugi ka, para bang hindi naman talaga totally mangyayari. Kasi bakit ang gumagana pa rin dyan ho ay ating hong understanding. Pero the moment ho na ang understanding natin ay galing na sa Diyos, pwede kang mag-create sa sarili mo ng gantong uri ng challenge. Lord, siguro kaya matagal kasi the best. Amen po ba? Bakit hindi natin gawin ng ganong, bakit hindi natin i-challenge ang ating sarili ng ganong mga bagay? Di ba kasi baliktad tayo eh, pag matagal, sabi natin ay wala na talaga. Pag matagal, ang sinasabi natin ay hindi talaga nakikinig ang Diyos. Alam niyo ba, baliktad sa understanding ng Panginoon, ganito ang ating sinasabi, sa understanding ng Panginoon, bakit matagal? Kasi ang tindi ng ginagawang paghubog. Okay, kay Abraham, kay Moses, kay Joseph, lahat ng mga binanggit natin, at tagal ng paghubog sa kanila, bakit po ang tindi ng gagawin nila? Our application, no? In order, balikan lang natin kanina yung phrase, in order for a person to continue with God, they need to be anchored in His Word. Balikan ko lang ha, kung gusto ko talaga natin makapagpatuloy, dahil sa buhay natin sa bundok ito, marami pang challenge ang darating, marami pa hong panliliglig na gagawin ng kaaway, at sasabihin ko lang ho sa inyo, kapag hindi nakaangkla ang inyong mga sarili sa salita ng Panginoon, hindi ho kayo makakatagal. Gusto niyo ho bang makatagal? I-angkla nyo ang inyong mga sarili sa salita ng Panginoon. Ito yung ang ating application. I-angkla at ipundasyon natin sa salita ng Diyos ang ating buhay at pamumuhay upang tayo lubos na makapagpatuloy sa ating paglilingkod at pagpapagamit sa ating buhay na Diyos, sa ating dakila at kahangahangang Diyos. Ipundasyon at i-angkla natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Pag dumating sa time na parang nagda-doubt ka na sa salita ng Panginoon, kapatid, pakiusap, huwag. Kasi pag nag-doubt ka na sa salita ng Diyos, automatic nag-doubt ka na sa nagsabi niyan. Tama? Ang salita ng Panginoon mo ay buhay, mabisa, higit pa sa tabak na magkabilay talim. Ito pa rin yung ginamit na Bible verse ni Jesus Christ nung panahon nagpalaya siya ng demonyo. Ito pa rin ang ginamit ni Lord Jesus Christ sa salita ng Diyos na nagpagaling siya na may sakit at karamdaman. Ito pa rin ho ang salita ng Diyos na magliligtas sa ating lahat. Amen po ba? Kaya ho, i-angkla natin ang ating buhay. Pakiusap, laanan nyo ng panahon ng pagbabasa ng Bible. Huwag sana kayong matutulog na hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi mo, the moment na hindi natin inangkla ang ating sarili sa salita ng Diyos, ipinondasyon ang ating sarili sa salita ng Diyos, yung panghihina ay hindi lang basta ho, hihina ka, tuluyan ka ng, hindi na makakapagpatuloy. Pero kung gusto mo talaga magpatuloy, magpagamit sa Panginoon, iangkla mo ang sarili mo at ang buhay mo sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan, pagbibigay ito sa atin ho ng malinaw at maayos ho na kaisipan. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.